Thank you. Anong pakiramdam na ito na yung first directorial job? Paano ba? Marami emotions, mixed emotions. May excitement, may konting panic attack, may lahat yung kasama, but I'm just very blessed to be given this kind of opportunity from the JRB unit in Miss Julian, sa mga directors ko, si Kamar, Director Joy, si Direct Abel, yung parang supporting director namin minsan kapag kailangan namin ng extra. Dumalo pa siya kagabi, he was here with me, nag-message pa sa akin pag-uwi. Nakakatawa ng puso, and that's why I'm even more motivated para gawin mas maganda itong mapapanood nyo. We're very happy sa reception sa show namin, and pakangat, and we're very, kumbaga, sa storyline, medyo mabusisi din ako, and sa awan ng Diyos, sobrang collaborative yung buong team, creative team ni Miss Julian, ng JRB unit. But directing, I never, honestly, 19 years ago, pag labas ko ng TVB, hindi ko naman talaga inisip or never ko ma-fathom na nandito ako sa point na to. But if anyone younger than me sa industriya, the only advice I can give is work hard and be professional and be nice sa mga trabaho. Yung dalawang yan, lalo na yung galing naman, will follow naman. But how you treat people, I don't know, but I think that's what also got me here now in this position, because yung respeto sa bawat isa, even sa pinaka-audio man, yung taga-timpla ng kape, gano'n din yung, kung yung respeto binibigay mo sa director, gano'n din dapat sa lahat. And it will bring you to places na hindi mo inakala, like this. I'm excited for this because super happy ako sa content namin, sa show namin. Alam naman natin, pagdating sa content, marami tayong kalaban in terms of social media, in terms of like influencers and yung mga influencers sa YouTube, daming distractions sa mundo. So we have to make sure na mas quality yung binibigay namin. Story-based, character-based. Dami ko na sinabi, may mga ibang nasabi ko na lahat doon lang. Congratulations. Thank you. We'd like to acknowledge the presence of our business unit head, Ms. Julian Benitez. Congratulations, JRB. And of course, our producer is Ms. Maya Aralar. And the highest paid ad from head. Yes, the highest paid. Sabi ko po si PJ. Yeah, PJ, congratulations. Our first question will come from Hannah Mallorca of Inquirer.net. Nice. Salamat. I'm sure na pressure ka sa director of the. So how did you take in the pressure? Pressured ako, pero actually, sa simula pa lang ng show ko, when we were going to start pa lang, usually kasi pag start ako ng bagong show or bagong project, lagi ako parang nandun ka ba? But yung mga preparations namin and yung mga meeting namin with Ms. Gia, with the whole unit, and with Direct FMR, this is the first time in my career na wala dun hindi ako nagpa-pressure, pero hindi ako kinakabahan in terms of like, they made me feel so relaxed, and they made me feel so, yung support na binibigyan nila sa amin. Wala pa to, as a lead actor lang. And FMR is, nag-build ng relationship si FMR with me, na sa first meeting pa lang namin, I was so surprised. It's a genuine concern, and yung binigay niya sa akin, which made me be like, oh wow, kung may kakampi ako, parang gera to eh. So pagsapang sa gera, parang may kakampi ako. So it took away yung doubts and but syempre, the pressure is always there. And itong as a director, ganun din. I was surprised that hindi ako parang, I knew, alam pa rin yung gagawin ko eh. But that also came from the confidence ng binigay sa buong team. Ang buong team, from art to depth, from pinaka-top si Ms. JRB hanggang sa baba. I got all of the support. So, management, of course. This is not given to everyone. And si Tita Cory, even yung manager ko si MD, si Direk Lauren,
si Direk Lauren said, Jay, ko yan galingan mo. And yeah, so the pressure is always there, pero like I said, this is the first show na experience ko in my 19 years na hindi ako parang nag-aalangan or hindi ako kinakabahan. Because I know na may kakampi ako, pamilya ako. Hindi parang safe space. Since the father Safe space, yes. Safe space, and it's a creative space. Lahat ng, kung hindi rin ako naglalang magbigay ng like, actually dito nag-start to kasi we had a parang improv meeting lang ni Miss JRB, and I said itong mga storylines na baka pwede natin gawin para mapaganda pa, gano'n. And then they said oh may eksena tayo, pwede ko ba sabihin 1 versus 100. So this is the whole, ito yung arena na mangyayari, itong set namin dito tayo ngayon. It's a 1 versus 100, si Roldan and Jacob, yung character nila JC at si Joko. He's putting me through a test, and if I survive this test, I think I can say, kasi nandun naman na tayong if I survive this test, makakapasok na ako sa grupo nila. And there's also a reason kung ba't ako papasok sa grupo nila. But, and I was just going back sa meeting namin, nagbibigyan ako ng konting storyline, and sabi ni Miss JRB, kung na kayo mag-direct nitong 1 versus 100. Siyempre, nagpakulang ako, parang, sige po. Pero loob-loob ko parang, alam mo yun, but again, just going back to it, it's a safe space. Walang kumbaga, everyone is free to give their thoughts and their opinions and their yung mga gusto pang mangyari sa storya. And that's why mapapaganda lalo yung because it's a team effort. It's a team effort. Siguro last one, can you share us, since ang dami nang na-share na stories pero can you share just one more for like the management or with the executives in your na made you feel na parang safe ka rin? Oh, just the fact that pinapakinggan nila ako, doon pa lang eh. And like I said, doon kanina with Direk Efremar naman kung paano niya ako tinanggap agad sa first meeting namin. Parang hindi ginagawa ng lahat yun eh. Alam mo yun, hindi ginagawa ng lahat yun. And that made me feel na may kakampi ako kasi na mangyayari. Pag nagkamali ka, normal lang yun. Correct ka, alalan ka. Wala may nagagay sa akin. So, yeah, that's the story. Thank you din, thank you sa tao. Masasaksihan natin mamaya yung pagdidirect ni Direk Jara. Yeah, marami pa mangyayari today. Right. Ayan, nagsiset up na kasi na dyan sa labas sa mga sana maabutin mo. Yeah, we have a question from Tita Kate Adahar, a random Congratulations. Aside from Direk FMR, sino yung parang, with all the directors you worked with for the past 19 years, yung parang tumatak sa'yo, naka-inspire, or... Well, I always learn something from every director na napasama ko. It doesn't matter kung veteran director or bagong director. Lalo pag bagong director kasi parang gusto mo rin as a, medyo ako naman sabihin veteran actor na ako. Pero ibig sabihin, medyo matagal na rin ako. So, parang inaalalayan mo din because you know that feeling na parang pagbaguhan ka. But I learned from all the directors. Siyempre, isa sa pinaka-mentor ko si Direk Roy Bayani. Dating boss din natin sa ABS. And until this day, siya yung last phone call ko bago ako mag-start ng mga yesterday to direct. So, yung guidance na binibigay niya sa akin. Yun, and of course, si LMD, si Direk Lauren, siyang dahilan kung ba't ako nakapasok sa loob ng bahay ni Kuya. Diba? You always learn from everyone, and not only the directors, from everyone. As long as you're open, as gusto mo matuto. Yeah. And nabanggit na dami mo na naka-work na director, di ba? Ano yung parang naging effective na approach sa'yo pag medyo nakakatakot? O pag binibigyan ka ng freedom and mag-aaral mo? Oh, wow. Mix of both. Siyempre, ayaw mo rin na masyadong relax. But gusto mo rin na sa isang environment ka na tinatanggap din yung mga creative inputs mo, or as an actor na parang. But hindi naman ako yung tipong sasabat na ako para lang masabi na ano ba tawag na, mamagaling or yung alam ko naman kasi bago ako sa Starbucks isang meeting or kung ano man yan, inaaral ko muna talaga. And so I just I don't go in there para mukha akong matalino or ako yung tama or It's always a collaborative thing.
Congratulations. Salamat. Manood ka. Ayan. Ito naman, Jerry, nabangang ka simula paglabas mo sa PBB House. Wala na ba hindi si Ken Quito kapag Hi, Jen. Hello. Wait lang. Paano, saan ka na ba na tinatawag ka na direct Gerald? Siyempre hindi, nakapanibago, di ba? Nakapanibago, but because of, it's more of the, ano, parang, it's more of yung parang sa military, yung rank. So, dahil ako yung leader of the ship today and yesterday, ako talaga yung director, so ako yung leader, ako yung captain of the ship. So, kahit medyo parang awkward lalo sa simula, ganun talaga. It's the rank, it's the leadership. Ngayon na-experience mo na yung pagiging director, ano na yung mas mahirap? Na-compare mo na ba pagiging actor? Dahil naman masarap din ng pagiging director, inuutusan mo na lahat. Ano nga yun? Anong tanong mo? Ano yung mas mahirap na gawin? Mas mahirap? Well, medyo mahirap itong last 2 days and today kasi ako yung director, ako rin yung artista. So medyo, mahirap siyang gawin. But if I was only an actor or if I was only a director, masarap din mag-direct kasi yung parang nakikita mo at ginaguide mo yung mga artista and like yung naging coach ako ng, I'm sure kung nakita niyo, but naging coach ako sa Star Magic Games at totally lang, parang ang sarap tingnan yung mga bata na inaalalayan mo at na-apply nila yung advice mo. Tapos minsan, it's not always right, hindi naman tama ang work, but nakikinig. So, as a director, may ganun feeling din ako kahapon na parang nakikita mo yung naisip mo, tapos mapapanood mo na, parang iba rin yung pakiramdam. So, syempre, hindi ko naman din ipagpapatupag yung actor or artista dahil ito talaga yung, dito ako natuto. Dito naman ako natuto lahat na. But it's a good feeling, great feeling also. So, tingin mo ba, Dire-diretso? I don't know. Ang dami kong, hindi ko naman pwedeng sabihin na magaling ako agad. So, ang dami ko pang kailangan matutunan. But I would love to also still be able to do this. Siguro, kahit hindi ako yung artista, yung magdidirect ko ng, kasi mahirap talaga. But, ganito na, pag pinanood nyo, bigyan nyo ako ng comments yun. Mga pwedeng pero legit yun. I will also ask from other people na parang anong tingin mo, okay ba? Ano ba pwede mong pagluhin? And you only get better kapag open ka at willing ka makinig. last na question lang. Yes. Sino kasi yung sa kamay mo? Ay! Makeup ba siya or totoong... Ano sa tingin mo? Hindi, ano lang to? Kasama to sa... Kung nakita mo yung itsura ko kagabi, mas malala. But ito ay kasama sa prosthetics na. Oo nga naman, nawala sa isip ko namin. Marami ko sinuto kagabi at marami pa ako susuto. Thank you din. Ano lang trivia, ayaw kasi magpa-double ni Gerald. So siya mismo yung mga stunts niya. Ako yung director, ang hirap na yain yun. Ito, Jer, ang willing sumalang sa eksena mo mamaya. Walang iba kundi ang ating influencer na si Pao Kanya. Ikaw ba yung willing ko? Sabay tayo ha? Go, Pao! Yes. First and foremost, congratulations. What I would like to know po, is it really your dream to become a director? Or na-adapt lang siya nung umaarte ka na parang gusto ko maging director someday? Dream, no? Like I said kanina, never ko naisip talaga. Even nung bago mag-PBB or nung after PBB, hindi ko rin pinangarap mo yung artista. Pero ganun minsan si Dad nilalagay tayo sa kung saan dapat talaga tayo sa destiny. May plano tayo pero meron siya mas maraming plano. Ang pangarap ko talaga maging basketball player sa PBA pero pumasok ako sa PBB. So di ba, iba yung nangyari. But I've been very blessed and hindi ko na to ipagpapalit itong journey ko sa kahit anong pangarap ko before. But no, I think sometimes it's the best thing that happens to you kapag hindi natupad o hindi nangyari yung gusto mo because there's a bigger plan. And I think this is also part of the plan na nakatikim na ako Alam mo yun, nakatikim na ako kahapon and today. So parang
parang may something dito na pwede kong gawin pa in the future. And just follow up na rin po, since nandito ka na rin naman, directing, may dream ka ba kung sino gusto mo i-direct na artista? Oh wow! Dream na po. Nakapula ako nag-direct so wala akong mag-isip But marami, alam mo, lagi ko po sinasabi ito, yung mga, I think yung mga Filipino actors are isa sa pinaka-best talaga sa mundo. Kasi given yung situation ng trabaho namin, syempre restrained kami sa time, sa budget, but nakakapag-produce pa rin tayo. So, marami tayong mga masuling na artista. Thank you. Thank you, Pao. Eto, bumiyahe pa from Batangas. So, Wow! Jason Laluna. Ay, naitanong na pero sige, relevant tanong. Kasi di ba nag-coach ka sa Star Magic Games, tapos ngayon nag-ano ka na, somewhat you're like coaching na rin. So, yes. Ano yung similarities and differences